Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Nako, matindi. Napakainit mga kaibigan. Itong ating tatalakayin. Tungkol dito sa usapin na lumutang di umano na video na gumagamit di umano ng pinagbabawal na gamot. Itong ating kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas na si Bongbong Marcos na naging sanhi di umano na malawakang pag-aalsa, tinatawag na kudita. Alam na alam nyo ito, ang kung tawagin ay paggamit ng pulburon ng Pangulong Bongbong Marcos. Mga kaibigan, lumutang di umano ang video at napakarami ng nakapanood. Gaano nga ba ito katotoo? Bakit nangyayari ito? Sa puntong ito mga kaibigan, gusto ko pong ibahagi ang nilalaman ng video na ito. Pagkatapos po nating mapanood ay magkakaroon po tayo ng kaunting komentaryo na naaayon po dito sa video na ito. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. At kapag may pagkakataon po kayo, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawan. Eto na! Samahan niyo po ako. Ano nga ba ang katotohanan dito sa paggamit ng pinagbabawal na gamot ng kasalukuyang Bongbong Marcos? Panoorin po natin, mga kaibigan. Makikita raw sa video ang aktwal na paggamit ng droga ng Pangulo. Pag inilabas yan, talagang magkakaroon ng uproar ng sambayanan. Pag napanood yan ng mga Marcos loyalist na mga nagbubulag-bulagan, I don't know na lang. Galit na galit ang mga PME graduates na nakapanood. Itinanggi ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang umunay issue ng destabilisasyon na pinalulutang muli ng ilang retiradong opisyal. Nananatili rin ang katapatan ng Sandatang Lakas sa Pilipinas sa chain of command. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar. Alex, hindi raw maaaring kastiguhin ng AFP itong mga retired military official na nasa likod ng pagpapakalat nitong usapin ukol sa destabilisasyon. Hindi na raw kasi sila bahagi ng organisasyon at hindi na rin saklaw ng military justice system. Usap-usapan ngayon sa social media ang umano'y polvoron video ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa YouTube channel ni Army Retired Brigadier General Johnny Macanas. Sinabi niya na marami na ang nakapanood ng video, kabilang na ang mga aktibo at retiradong opisyal na alumni ng Philippine Military Academy. Makikita raw sa video ang aktwal na paggamit ng droga ng Pangulo. Pag inilabas yan, talagang magkakaroon ng uproar ng sambayanan. Pag napanood yan ng mga Marcos loyalist na mga nagbubulag-bulagan, I don't know na lang. Galit na galit ang mga PME graduates na nakapanood. Ang naturang video raw ang maaaring pagmula ng panibagong pag-aaklas laban sa pamahalaan. Pag nag-uproar ang taong bayan, manawagan ng resign, alis ka dyan. Mag-people power trip ba yan? Anong mangyari? May change of government. Ang Armed Forces of the Philippines itinanggi ang panibagong issue ng destabilisasyon. Hindi raw dapat na paniwalaan ng publiko
ang mga individual na nagpapakalat ng maling impormasyon dahil hindi ito nakakatulong sa pag-usad ng bansa. Don't believe that there is a destabilization plan. Wala po yun. Dito sa ating bansa, malaya ang sino mang tao magsalita kung ano ang nasa isip niya. Kung may mga retiradong military official daw na nagsasalita, nilinaw ng AFP na hindi ito sumasalamin sa paninindigan ng organisasyon. They are no longer part of the organization. And they are no longer covered by military justice system, military regulations. So let them speak. Ayan namin sila. Ang pagtitiyak ng hukbong sandatahan, nananatili ang katapatan nila sa sinumpang tungkulin at sa saligang batas ng Pilipinas. Let me assure everybody that the Armed Forces of the Philippines is a solid organization. We follow the chain of command, we follow legal orders, and we are loyal to our Constitution, to the flag, to the mission that we have to accomplish, that is to protect our people and our state. Alex, sa panig ng PNP, una na rin nilang iginiit na hindi sila sasama sa anumang planong pag-aaklas laban sa gobyerno na nanatili raw silang tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin sa bayan. Alex? Okay, dun sa video ng isang retired general, ano ang sabi ng AFP doon? Ito ba'y isang parang opinion lamang o naghihikayat yung retired general na sumapi sa isang pagkilos? Well, wala pang verification doon sa sinasabi niyang impormasyon, Alex, patungkol doon sa Pulburon video, no? Pero ang sinasabi lang ng AFP rito, bawat individual ay may karapatang magsalita, karapatang sabihin kung ano yung nasa kanyang isip, at yun nga, ang sinasabi ng AFP, wala na silang magagawa dahil itong mga retired official na ito ay hindi naman parte ng kanilang organisasyon. Ang tinitiyak lang ngayon ng AFP ay nananatiling solid ang kanilang hanay at walang anumang magaganap na destabilisasyon na magmumula sa panig ng mga aktibong opisyal ng AFP. Okay, maraming salamat. Okay, alright. Shout out at maraming salamat, Nate 25. Sipahin tulo to ang paggamit ng inyong counting video clips. Hindi ko mapigilan habang pinapanood ko itong video nito ay hindi ko mapigilan yung aking pagtawa. Pero ba't napipigilan ko? Alam nyo kung bakit? Ay, walang kakwenta-kwenta itong video na ito eh. May kwenta itong nagbalita. Siyempre yung Net 25 may kwenta po yan. Batang walang kwenta ay itong isang general. Makikita nyo dyan, isang general nagsalita. Ano po ang sabi nito isang general? Maraming nakapanood ng video ng Pangulong Bongbong Marcos na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot at kung tawagin nga na kumakalat sa social media ay pulburon. Galit na galit daw di umano ang gumraduate ng PMA dito kay Bongbong Marcos kaya't magkakaroon ng kudita pag-aaklas at siyempre ay ang mga loyalista daw na tagasunod, mga bumuto kay Bongbong Marcos ay kapag napanood itong video ito ay sigurado ay matatauhan. Nakala ko matindi itong general na ito. Alam nyo, ako bilib dati sa general na ito nung una kong napanood ang kanyang channel na una na ikangapoy kinuha ni YouTube. Na-terminate yung isang dito isang channel yung bagong channel niya ang bilib ako dati dito But habang patagal simula nung sa kaso ni Bantag, sa kaso ni Tebes, na alam nyo na maraming ebidensya.
At basta may batayan tayo dito na ika nga po, ay puro kamartisan ang ginagawa nito eh. Kaya ako'y natatawa. General, kung nakikinig ka ngayon at napakapanood na mas mabuti pa, gawin mo, magsaing ka at tanghali na. At baka pag wala kang sinaing, ay pukpukin ka sa ulo ng asawa mo ng kaldero. Mas mabuti pa, yun ang gawin mo, General. Mantakin mo, marami daw nakapanood. Ang gusto kong ipunto dito, mga kaibigan, itong general na ito ay mahilig magbuhat ng bangko, mahilig isiksik ang kanyang sarili sa mga isyu. Bakit ko nasabi, mga kaibigan, kalat na kalat sa social media na mayroon daw General Di Umano na nagbabalak na isang kudita pag-aklas laban sa pamahalaang Bongbong Marcos. General ang sinasabi sapagkat nasabi ang salitang general. Ito po ay isang general din na nagsasalita na ito. Hoy, general! Hindi ikaw ang sinasabing general na yun. Huwag mong isiksik ang sarili mo. Nakikisiksik ka sa isyo. Sinasakayan mula ang isyo, general ka. Matindi, di ba? Hindi lahat ng general ay ikaw yun. Maaari may mga general na nabanggit. Ba't hindi ka kasama doon? Huwag kang magbuhat ng sariling bangko. Gamitin mo ang pagiging retired general mo sa magandang paraan. Hindi yang pag mayroong mga isyo na ika nga po ay sikat, ay makikisaw-saw ka, bigla kang titindig sa iyong pagkakatayo, bigla kang magigising. Siyempre nga naman, pag sinabing general, lalo't may YouTube channel ka, ay magiging maganda ang views mo. Dahil ikaw nga yung tinatawag na general. Ba't hindi ikaw ang general na tinatawag? Ibang general yun. Huwag mo isiksik ang sarili mo. Ang layunin mo lang. Ang layunin mo lang, general. Ay, makisaw-saw. Ba't ba mga kaibigan, huwag po tayong maniwala. Dito, sa issue na sinasabi nitong general na ito, nagalit ang mga graduate ng PMA, ang mga loyalista ni Bongbong Marcos ay kakalas kapag napanood ang video. Marites o yan. Buti pa ang Marites, maniniwala ako. Yung ibang nagmamarites. But dito sa general na ito, never ko pong paniwalaan ito. Ito'y sumasakay lang sa issue. Katulad nga po ng nasabi ko, akala siguro niya, yung pag sinabing general, ay kasama siya doon. Tama, general po siya, pero hindi naman siya yun eh. Sinisiksik niya ang sarili niya. Ay, ang lakas ng loob niya, di ba? Paniniwalaan ako dahil retired general ako. No, hindi ikaw yon ang pinupunto na general. Maraming general na kapanipaniwala. But sa puntong ito, general, hindi ka kapanipaniwala. Mga kaibigan, suportahan po natin ang Pangulong Bongbong Marcos. Huwag po tayong maniwala sa mga martis na katulad nito. Huwag po tayong maniwala doon sa video na ika nga po may lumutang daw di umano na gumagamit si Bongbong Marcos ng ipinagbabawal na gamot. Kung mayroon pong lumutang na video, ayon po sa aking impormasyon. Ito ay impormasyon na ika nga po sinusuri ko. Kung mayroon pang lumutang na video, yan po ay dinoktor na. Mga kaibigan, abangan po natin yan. Sana nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. At katulad nga po ng nasabi ko, hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. Kung ano man mga public opinion na naririnig dito, ay nagbabase po tayo sa ruling ng video na ito, mga kaibigan. Muli po, General, magsaing ka na. Huwag ka na magmarites dahil hindi ka paniniwalaan. Mga kaibigan, maraming salamat po. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye.